Hello guys, it's me, your tita Risa. I-share ko nga pala sa inyo yung trip namin sa Boracay last March 4 to 6, 2025. So, nandiyan na kami sa aeroplano, boarding na. At ayan naman talagang ginagawa ng mga FA, diba? So, dito makikita nyo yung mga ginastos namin. So, nilagay ko dyan. Sa screen lalabas yan. So, last October 2024, ako nag-book ng aming ticket. It cost 2,460 per pax. Round trip na po siya. So, maaga yung alis at medyo hapon na, late na yung pabalik sa Manila. Imagine, 5 months ako nag-book para lang makuha yung promo, yung murang ticket. So, DIY nga pala kami, yung tour namin. So, ito yung van na papunta na kami sa Katiklan Port. Yan. So, ayan, nasa boat na kami. Ang boat naman dun is 5 to 10 minutes yung biyahe. Saglit lang naman. Hindi naman siya sobrang layo. So, nag-book din ako ng transfer namin. All in 1,000 per pax. Lahat na yun. May transfer, boat transfer, environmental fee, and terminal fee. So nung kinagabihan, nandito kami sa parang Baga Manila nila na place. Dito kami nag-usap na magla-land tour kami, yung e-trike ang i-avail namin. At sa halagang 300 per pax, may ikot nyo na yung 5 tourist spots. So which is the Mangrove, Bulabog Beach, Puka Beach, and Grotto, and New Coast. So yun yung mga pupuntahan. At yung lugar na pala yan is parang Baga Manila. Diyan sa kanila, may banda na tumutugtog while eating kayo. Tapos meron mga ganyan, may mga fire dancer. So ito yung talagang isa sikat sa Boracay, yung sunset. Yan talaga yung number 1 doon na maganda. So ito yung sumakay kami ng e-trike at nag-land tour kami. So, all in all, yung nagastos namin during the tour is, yung inclusion niya is round trip ticket, hotel accommodation, and all-in transfer. It cost 4,960 per pax. So, diba? Sobrang mura pag nag-DIY kayo. Pero not include the food kasi depende kung saan kayo kakain. So, sobrang mahal kasi ng pagkain talaga sa Boracay. Kaya dapat marami talaga kayong dalang pera. So, ito ay sa Puka Beach. Dati wala masyadong tindahan dyan, ngayon dumami na. Last 2015 yung una kong punta dito sa Boracay. So yun yung sunset. So teka lang, segue muna kami na pagbigyan nyo na. Konting minuto lang naman eh. Ang ganda ng view. So yung sunset talaga yung sikat na sikat dyan sa Boracay. Yung pinagmamalaki nilang sunset. Sobrang amazing. Kasi imagine mo, may orange siya na mayroong pagka-yellow. So ito na yung time na pauwi na kami. So, sunset din siya. Medyo late na kasi yung pauwi namin. So, aabutin kami dyan ng gabi. Makikita nyo yung view. Makikita nyo yung white na sand ng Boracay. Ayan o. Kitang-kita. Ang ganda talaga ng Boracay. So, another sunset. 'Di ba? Ang ganda ng view. Ilang beses na ako nakasakay ng eroplano. Pero, manghang-mangha pa rin ako, lalo na pag nasa bintana ako. Nung pauwi pala kami, medyo maliit yung eroplano na sinakyan namin. Medyo kinabahan ako noon kasi first time ko sumakay sa maliit na eroplano. So yan, yung night view. Alam ko pa Manila na to, malapit na kami mag-land sa Manila. Ang ganda ng view. Kasi kitang-kita na yung lights doon sa baba. Enjoyin lang natin yung view. Wala lang, nakaka-amaze lang. Ang ganda ng view, ang daming ilaw. Kitang-kita na yun sa baba. At maganda yung biyahe namin. Hindi maulan, walang ulan. As in smooth lang siya. May times lang na dumadaan sa ulap. So, natural lang naman yun talaga, turbulence. Ayan, pababa na kami dyan.
dito, ramdam na ramdam ko yung pagbaba ng eroplano kasi medyo maliit nga yung eroplano. Kaya ramdam mo yung pagland. Sobrang ang ingay. Sa Terminal 2 kami nagland. So, ayan na. Nasa Manila na kami. Thank you, Lord, sa opportunity, sa blessing, sa traveling mercy. Yun lang. Bye!